Adeline's POV. Nagising ako na nasa sala pa rin ako at nasa sofa kung saan ako naabutan ng antok at pangangatal ko sa lamig kanina. Napaupo ako at napalingon sa bintana. Doon ko palang namalayang dapit hapon na pala at medyo palabas na ang kadiliman sa malawak na kalangitan. Napakunot ang noo ko nang may kumot at una na akong ginagamit sa ngayon. Ramdam ko rin ang basang bimpo sa aking noo. Finally, you're awake. Napakislot ako sa may-ari ng boses na yon. Ang seryosong mukha agad ni Hugo ang nilingunan ko. Parentito nakaupo sa pang-isahang sofa paharap sa akin. Bakit hindi ka pa umuwi? Mahinang tanong ko dito. May trabaho ka, diba? Kamusta ang pakaramdam mo? Seryoso nitong tanong sa akin at hindi malang muna niya ako sinagot. I'm okay. Thank you for taking care of me. Gusto ko sana itong ngitian but it's too serious. Kaya naman nanatili akong tahimik with my usual facial expression kapag kasama ko siya. Don't mention it. Ginagawa ko lang to dahil sa nangyari kahapon. Sabi nito. Gusto ko pa rin magpasalamat kahit labag man sa'yo itong ginawa mong pagtulong sa akin ngayon. Nakita kong pag-ikting ng panga nito at ang malalim nitong hininga. Yeah, you're right Adeline. This is against my will. Biglang nalungkot ang puso ko sa hayagang pag-amin nito. But shit, I can't leave you here alone while you need someone to help you. Para kang mamamatay kung hindi kita tutulungan kanina. Konsensya ko pa kung hinayaan kitang mag-isa. Nagangat ang gilid ng labi ko. Ang dami ko na palang utang na loob sa'yo niyan. Yeah, you're right. I badly need someone's help. Wala kasi yung taong tutulong sa akin ngayon. Seryoso itong nakinig sa sinasabi ko. I know what's in your mind, Hugo. It's not my lover or boy. It's my best friend. Siyang kasama ko lagi dito at nakikitira lang ako sa bahay ni Luna. Mapait akong ngumiti. At siya lang ang taong tumutulong sa akin sa tuwing kailangan ko ng isang taong makakapitan. Seryoso pa rin ito nakatitig sa akin at nakikinig. He has no reaction. Sa bagay, ano bang aasahan ko na maaawa siya sa akin? No, I don't want him to feel it. Ayokong kaawaan niya ako. Then, where is your man? Bakit hindi kanya tinutulungan sa pangangailangan mo? Bakit hindi kanya binigyan ng bahay? Mahirap bang pinalit mo? Sunod-sunod nitong tanong na walang katotohanan. Umiling ako, paano niya ako matutulungan? Nung nakaalis na ako, nung nag-break na kami simula nung napalunok ako ng mariin bago ako nagpatuloy. Since 4 years ago. Nakita ko ang pagkunot ng noon nito at pag-iiba ng reaksyon ng mukha nito. Bago pa ito magsalita ay inunahan ko na siya. Kalimutan mo ng sinabi ko, huwag kang mag-alala Hugo. Babayaran kita kapag okay na ako. Huwag mo na ngayon. Tinapunan niya ako ng madilim na tingin. Hindi ko kailangan ng bayad mo. Galit nitong untag sa akin. No, I still insist. Ayoko kasing magkautang ulit na loob sa'yo. I said, I don't need it. Huwag mo kong itulad sa'yo. Lahat kailangan may kapalit. His sharp words hit me again. Kumirot muli ang dibdib ko. Hindi rin because I never asked you for money or anything before, Hugo. It's you. You are the only one who offers me na pagtapusin mo ko ng pag-aaral ko. Alam ko, kahit hindi mo sabihin sa akin noon, pero ang totoong kapalit ng lahat ng yun ay ang buong dangal ko. Am I right? Nakita kong biglang paglaho ng galit nito. Hindi ko naman hinihingi sa iyong lahat dahil kilalang kilala mo ko. Hindi ako materialistikong klase ng babae. Kung naalala mo, lagi akong tumatanggi sa tuwing inispoil mo ko ng mga magagarang bagay. Umiling siya at ngumiti ng sarkastiko. Kasi Adeline, magaling kang umarte na parang wala kang paki sa pera namin. Gusto mo kasi yung masigit, di ba? Gusto mo ng malaking halaga. Ano akala mo sa akin? Hindi kita mabibigyan ng malaking halagang kailangan mo? Mas mayaman pa ako sa higit na inaakala mo. Sinira mo ang tiwala ko. Pinakitaan ka lang ng malaking halaga, nakalimutan mo kaagad ang taong tumulong sa'yo na nagpaalis sa'yo sa... He stops and sighs hard. I grit my teeth at nakaramdam ako ng pamamasa ng mga mata ko. Bakit hindi mo ituloy? My voice cracking. Why? Go on. Paulit-ulit na lang yung naririnig sa'yo. Lubusin mo na, Hugo. Lubusin mo na. Nagsisimula na manginig ang puso ko. Pinunasan kong luha ko dahil ayaw kong ipakita sa kanya na kawawang-kawawa ako. Sa putikan ba? I show my sarcastic smile again. Sa bagay, wala pala akong pinagkaiba dahil pumatol ako noon sa customer ko.
at pumayag pa akong ibahay mo. That's why you think I'm dirty, right? It's okay, opinion mo yan. Hindi ko kailangan depensahan ng sarili ko sa'yo. Bakit? Dahil hindi kita mapipigilang isiping madumi ako at paulit-ulit akong aakusahan. Pinahid ko ulit ang luha ko, nakita ko itong tumayo. Get up there and eat your meal in the dining table. Aalis na ako. You must go now. Dapat nga hindi mo na lang ako tinulungan. Sana hinayaan mo na lang ako. May utang na loob patuloy ako sa'yo ngayon. But I'll pay you once. I don't need it. Makaintindi ka sana. Matigas ng sabi habang pinipigilan ako magsalita. Huwag mo rin sana akong pakialaman kung gusto kong pagbayaran tong pagtulong mo sa akin. Sana maintindihan mo rin ako. Thanks, you may go and leave me alone now. Ramdam ko nagpatuloy nito sa paglalakad patungong pinto. Napasinghap pa ako sa gulat na sobrang lakas nitong sinaradong pintuan. Nagsisimula na namang bumagsak ang mga luha ko. This time, hindi ko na mapigilan ang pagbagsak nito. Hindi ko na kailangang pigilan yun dahil wala na ito sa harapan ko. Bakit ang hirap niyang patawarin ako? God, alam ko nasaktan ko siya, pero mas nasasaktan din ako. Please let me heal our broken heart, our lost heart. Anak, napadalaw ka. Nakangiti ang bungad at tanong sa akin ni Mother Candice, ang superyora ng kumbento at bahay ampunan. Lumapit ako at kaagad itong niyakap ng mahigpit. Ramdam ko rin ang pagyakap ni Mother sa akin at ang masuyong paghagod nito sa aking buhok. Namiss ko ho kasi kayong lahat dito, Mother, pati ng mga bata. Sabi ko dito na hindi pa rin humihiwalay sa yakap nito. Nasaan si Luna? Hindi mo ba kasama? Kumalas ako dito at humarap. Umiling ako ng bahagya. May inaasikaso ho at busy siya sa ngayon. Napadalaw ako dito dahil nakakabugot kasi sa bahay na mag-isa. Ah, ganun ba? Halika't maupo muna tayo. Nagpaakay naman ako kay Mother at naupo kami magkatabi sa sofa sa loob ng tanggapan nito. Bakit ang putla mo at nangangayayat ka ata, Iha? Bumalik ba ang sakit mo? May nararamdaman ka bang sakit sa loob ng katawan mo? Nag-aalalang tanong nito sa akin. Oho, ang puso't utak ko. Kumikirot at sumasakit ng dahil sa kanya. Umiling ako at bahagyang ngumiti. Wala ho, Mother. Don't you worry because I've recovered and healed now. Hindi na ho bumalik yung sakit ko, hindi na yun babalik pa dahil sa mga prayers niyong lahat pati ng mga bata dito sa ampunan. Nakahinga ito ng maluwag sa sinagot ko. Salamat sa Diyos. Naway hindi na talaga bumalik yun para hindi ka na namin makitang nahihirapan na tulad noon, Adeline. Lumungkot ang mukha nito sa kabiglang lumuha. Mother Candice, hindi na talaga namin kaya. Lalo na sa party ko na makita ka nahihirapan at nag-aagaw buhay, Iha. Talagang mawawasak ang puso namin pag nakita ka pa ulit namin sa ganong kalagayan. Please, anak, take care of yourself always. God gave you a second chance to live here with us. So please take care of your precious life. Nabuhay ka dahil hindi pa tapos ang mission mo dito sa ibabaw ng mundo. I once read an article before. Kapag ang isang tao ay nabuhay sa kabila ng pinaka-critical na kalagayan nito, tsaka ang taong yun ay may mga kailangan pang ayusin at itama sa mundong ito. Napapaluha ako sa salita ni Mother. And you are the best example of it, Adeline. Mas lubos na ako naniniwala doon dahil sa lahat na nangyari sa'yo. Gusto ko na ngang itamang lahat na nagawa kong mali, Mother. Pero bakit ayaw niya akong papaliwanagin? Ayaw niya makinig sa paliwanag ko dahil minsan na niyang sinabi na walang kwenta at huli ng lahat. Hindi pa dumadating ang tamang panahon, Iha. She or he will listen soon. Gusto mo tulungan ka naming magpaliwanag sa taong yan? Mother offers habang pinapahid nitong luha ko. Ngumiti ako at umiling dito. Kaya ko ho, Mother. Don't bother. Ako na lang ho ang bahala sa lahat. Ikaw ang bahala, Iha. Now smile, Adeline. Smile and stop those negative thoughts. You should always think positive. Huwag kang panghinaan ng loob. May tainga ang Diyos para makinig sa mga hinaing mo. Nasa Kanya din ang Kanyang awa upang tulungan ka sa iyong pinakamahirap na sitwasyon. Huwag kang tumigil sa paniniwala. Magdasal lang palagit maghintay sa darating na best at tamang panahon. Hindi natutulog ang Diyos nating lahat, Iha. Tandaan mo yan. Sa sinabi niyo ni Mother Superiora ay bigla ko nabuhayan ng loob. Gumaan din ang sobrang mabigat na daladala ng aking dibdib.
Ngumiti ako't humugot ng napakalalim na buntong hininga sa harapan nito. Maraming salamat ho, Mother Candice. Sobrang nakatulong ang magagandang salita niyo sa akin ngayon. Thank you so much dahil gumiginhawa na rin ng dibdib ko. You are very welcome, Adeline. Tama yan, dapat ngumiti ka ng buong buo dahil palagi kang pinagpapala. Sayang din ang maganda mong mukha at ngiti kung itatago mo yun sa likod ng dinadala mong problema. Tumangutang ako dito sa kayumakap ng sobrang higpit. Tuluyan ding hindi ko na nararamdaman ang mabigat na isipin sa aking utak at mabigat na dalahin sa aking dibdib. Isang mainit na payo mula kay Mother Candice ay talagang nakakatulong para sa akin na patuloy na lumaban at bumangon sa aking miserable at nagulong sitwasyon. Kaya gustong-gusto ko magpunta dito dahil sa gusto kong ilabas ang aking mga problema, isa man sa mga madre. Kahit pa wala silang alam kung sino at ano itong problema ko ngayon sa buhay ko. Tanging si Luna lang kasi ang nakakaalam ng lahat. Jesus, thanks for everything. At least may mga tao pa rin patuloy na nagbibigay lakas sa akin ngayon. Salamat sa mga madre na laging nandito kapag ako'y nag-iisat na lulungkot. Okay ka na ba, Iha, sa lagnat mo? Tanong sa akin ni Sister Raquel habang nasa loob kami ng malaking dining area. Okay na ho ako, sister. Kahapon pa ho. Sagot ko sa isa sa mga madring kasalo ko sa pananghalian. Mabuti naman, Iha. Nakangiting untag ni Sister Mildred sabay daman ng noo ko. Wala nang lagnat ang anak nating ito. Ngumiti lang ako bilang sagot. Adeline, Iha, eto na nga pala. Luto na ang adobong kangkong with tinapan na paborito mong kainin. Pumasok na may daladalang mangkok si Sister Almira na ang laman ay ang paborito kong ang adobong kangkong, sariwa pa at bagong pita sa hardin nila sa likod ng kumbento. Wow, thank you ho, sister. Pinagluto niyo pa talaga ako nito eh. Thank you ho ulit. Walang anuman, Iha. Basta ikaw, malakas ka sa akin eh. At pinisil pa nitong pisngi ko. At eto rin yung paborito mong shake, Iha. Bagong pitas ko pa ang mga avocado na yan sa puno sa hardin. Lumapit at nilapag din ni Sister Laura ang isang pitcher na avocado shakes na gawa nito para sa akin. Wow, talagang gaganahan akong kumain ng marami-rami ngayon ha. Natutuwa na parang bata ako sa harapan ng mga madre. Hanggat kaya ng sikmura mo, Iha, kumain ka, sabi ni Sister Nila. Tama, kain ka ng marami dahil minsan ka lang naming maging bisita. Sayang at walang isang batang yun. Sister Lourdes pointing out Luna. Oo nga, nasa ng isang yun? Nakakunot nung tanong ni Sister Mildred. Busy ho si Luna eh, may project ho siyang pinunta sa ibang lugar. Pero wag ho kayo mag-alala dahil next time ho, dalawa na kaming dalawang bibisita dito sa Heaven's Orphanage. Sabi ko sa mga to. O siya, umupo ng lahat at kumain na tayo. Untag ni Mother Candice sa aking tabi. Adeline anak, ikaw na magdasal. Sabi nito sa akin pagkaharap. Tumango ako dito. Oho, Mother. After I lead the Thanksgiving prayer ay nagsimula ng lahat sa pagsandok ng pagkain. Pero una nilang pinagsilbihan na talayan ng pagkain ay ako. They always did that when I'm here. Halos paunahan pa ang mga ito sa pagsandok, kaya tuloy punong-puno ng kasiyahan sa aking puso. At least sa mga oras na yon ay napupunan ng pagkamis ko sa isang ina na ni minsan na hindi ko pa nakilala sa tanang buhay ko. Mother Candice, kamusta na ho yung mga projects ng kumbento? Tuloy ho ba yung pagtatayo ng isang 3-story building para sa bagong tirahan ng mga bata at learning center? Biglang naitanong ko sa kabila ng aming salo-salo. Hindi pa sa ngayon, Iha. Kulang na kulang pa rin kasing pondo para doon. Sagot dito sa akin. Nangunot ang noo ko. Bakit naman ho? Hindi ba nagbigay yung dating mabait na sponsor niyo, Mother? Nakita ko pagtitinginan ng bawat isa sa aking tanong. Nakita ko rin lumungkot ang bukas na mukha ng superiora. Simula kasi nang mamaalam ang labi ng dating sponsor, Iha, ay naging malimit ng abutan ng kumbento at bahay ang punan ng pamilyang yon. Ang anak na kasi ng mag-asawang Mercado na si James Mercado ang siyang humahawak ng pondo para sa amin dito. Nakakahiya namang pilit kaming mamamalimos para tulungan niya kami. Nag-abot ito ng tulong ngunit kulang na kulang pa rin. Napakakuripot naman ng taong yun. Kung ako lang talagang naging anak mayaman, isi-share ko talagang pera ko para itulong sa mga mas nangangailangan. Mayayaman talaga ang kukuripot. Sige lang ho, Mother, tutulong ako. Gagawan ko po kayo ng fundraising program para sa project ng kumbento.
Naku Iha, huwag mo nang alalahanin ang bagay na yan. At kami nang bahala. Huwag mo nang idagdag sa trabaho mo yan, sabi ni Sister Candice sa akin. Pero Sister Superiora, kailangan na ho talaga nating umpisahan. Sobrang nababakbak na isang 2-story building ng bahay ampunan. Hindi na talaga yung safe sa susunod na taon. Nakakatakot na nga kung minsan ang bahay na yun para sa mga bata at iba pang mga staff ng ampunan. Pahayag ni Sister Magdalene, ang guro ng mga ulilang bata. Bigla ako nakaramdam ng awa. Huwag kayong mag-alala, hihingi tayo ng tulong sa ibang sangay ng gobyerno upang maitayo na natin ang bagong ampunan sa bakanteng lote. Hindi na nagsalita pa si Sister Magdalene at tumayo na lang ito. Adeline, ipagpatuloy mo ng pagkain mo, Iha. Tumango ako dito sa kainabotang kamay nito sa itaas ng mesa. I will help you, Mother. Pagtutulungan nating lahat ito para sa safety ng mga bata sa ampunan at ninyo din. Ngumiti ng masuyo sa akin si Mother Candice. Ibibigay ko na rin ho ang lahat ng naipon ko sa inyo para pandagdag sa pondo nyo. No, don't do that, Iha. Alam ko, ipon mo yon para sa minimithi mong pangarap. Kaya hindi namin matatanggap yun. Maring pagtanggi nito sa akin. Okay lang ho yun, Mother Candice. Mas importante hong masimulan ang project nyo. Alang-ala sa mga bata. Habang buhay ako ay makakapag-ipon pa rin naman na ho ako para sa itatayo kong artwork and gallery shop na pangarap ko. Bakit ba ang bait-bait mong bata ka? Naiyak na kami sa ginagawa mo para sa amin ha. Ang basag na boses na yun ni Sister Almira ang nalingunan ko. Nakita ko rin ang puro nangingislap ng mga mata na lahat ng mga madre. Pati si Mother Candice na sobrang babaw lang ng emosyon ay gumayak na paluha na rin. Hey, my lovely yes and good mothers. Huwag niyo naman ho akong dramahan ngayon please. And please think positive. You always taught me that. Happy lang dapat palagi. Sabi ko sa mga to. Ayoko umiyak sa harap nilang lahat dahil mas iyakin pa sila kaysa sa akin. Tapos doon kami nagtawanan at masaya naming pinagpatuloy ang aming masayang pagkain. Good evening, Ma'am Adeline. Bati sa akin ni Rosenda na magpakita ko sa pwesto niya. Good evening. Nandyan pa ba ang boss mo? Yup, but he's on the top floor, ma'am. Till 8 p.m. po si sir doon sa office niya dahil sa may tatapusin pa raw siyang trabaho. Agad na tumaas ang kilay ko. Perfect, unti-unti kong bulong. Ngunit narinig pala yun ni Rosenda. Ma'am? She also frowns. Paalis ka na ba? Yes, ma'am. Tumawag kasi si sir at pinapauna na akong umuwi. Out ko na ho ngayong 6 p.m. Sinilip ko ng aking oras ang pagbisig. O, paano? I just need to bring these documents to him. Nag-overtime din ako para matapos to't dalhin sa kanyang mga to ngayon. It's okay, Ma'am Adeline. May 5 minutes pa naman ako to get those up sa 30th floor. Akin na ho't dadalhin ko na kay sir. I shake my head instantly. No, magsi-6 na eh. Sayang ang oras mo, Rosenda. Okay lang, ma'am, she says. No, ganito na lang. Let me go upstairs. Ako na lang magdadala nito para makauwi ka na. Rush hour pa naman ngayon at pahirap ang sumakay. I'm trying to convince her at sana nga pumayag. Pero paano ka, ma'am? I have my own car, Rosenda, kaya hindi ako nagmamadali. So, you can go now at ako nang bahalang magdadala nito sa kanya. Pagtataboy ko dito, napakamot sa batok. Ma'am, kasi baka magalit si sir kung may ibang taong di istorbo sa kanya ngayon sa itaas. Parang nagdadalawang isip pa rin ito sa pagpipresenta kong umakyat sa office ng amo nito. Don't worry, Rosenda. Ako ng lahat kung magagalit siya sa'yo. Isa pa, kailangan na niya mga papers na ito ngayon. So I think hindi magagalit yon. Still try me convincing powers. She pouts. Ma'am Adeline ha? Kapag magalit si sir, tulungan mo ako mag-explain bukas ha? I smile a bit. Yes. Pumayag ka rin sa wakas. Sure, tsak kung hindi magagalit sa'yo yon. Basta akong bahala sa lahat, Rosenda. Okay, ikaw ang bahala, ma'am. Dinampot nito ang telepono. Tatawagan ko na lang si sir para alam niyang patungo ka sa kanya. No! Agad ko tong pinigilan sa pagdampot ng cradle ng telepono. It's not necessary, Rosenda. Huwag mo na ipaalam. Look, 6 p.m. na. Nagtataka itong tumitig sa akin. Ngunit tumayo ito't kinuha ng kanyang bag. Okay, let's go then, Ma'am Adeline. Ihahatid na muna kita sa lift. Untag nito pagkaraan. No, you want to accompany me there. Ako na lang, kaya ko naman. Just give me the lift code. Sana pumayag pa rin siya sa kakulitan ko. Nagtataka man ngunit may inabot pa rin ito sa akin.
Sige ho ma'am, aalis na ako. Paalam nito ng tuluyan sa akin pagkaabot nito ng keycard ng elevator. Pakisoli na lang ho din niya sa akin bukas ma'am. I nod and smile. Okay, bye. You take care, Rosenda. Thank you. Ikaw din ma'am. Bye. Hinintay ko munang pagliko nito sa may parte ng elevator at saka naman ako gumalaw at tinungong lift patungo sa pinakatuktok ng building niyang ito. I smirk habang papasok sa loob ng magarang elevator. At least, kahit natagalan ako para kumbinsihin siya, ay napapayag ko pa rin to. Mala best actress pa rin pala ako sa ngayon. Pagkatapos ng ilang minuto ay bumukas ang elevators na kinalulunanan ko. Napatas ang kilay ko na makita ko siyang busy sa keyboard at laptop niya. Gumisyak at binuksan ng isang botones ng aking puting blusa. My eyes are still staring at him habang nagsisimula na akong humakbang palabas ng elevator. I clear my throat, doon pa siya nagangat ng muka. Kumunot ang noo niya nang makita akong mabagal na naglalakad papunta sa table niya. Anong ginagawa mo dito? Nilapag kong bakanting envelope sa table niya. Props ko lang kasi talaga yun kay Rosenda. You want coffee? Malumanin na tanong ko dito. Sino nagpadala sa'yo dito? Nakakunot noo pa siya tapos galit na galit. I smirk. It is a yes, right? Sige, gagawa kita. Tapos lumipat ako sa coffee maker niya. Adeline, leave this. Later, sir. Kiningatan ko to. Then I continue making the coffee. Napalulok ako ng bahagyang masulyapan kong parte ng sala sa opisina nito. Umiling ako na may maalala ko sa sofa bed niya. Kita ko sa dulo ng mga mata kong pagkulong nito sa akin. Sa mga mata nito, hindi ko nalang pinansin na titig niya habang patuloy ang paghahalo ko sa black coffee niya. Mabuti naman at kabisado pa rin ng kamay ko ang timpla ng paboritong kape niya. Napabuntong hininga ko't kumirot ang puso ko kapag naalala kong huling pagtimpla ko ng kape niya. Yun ang isa sa pinakamagandang parte na kasama siya. Agad kong inalis ang isiping yon sa utak ko't lumapit dito sa kanila pagang kape sa gilid ng laptop nito. Your coffee, sir. Sabi ko dito na tinitigan lang nitong kapeng yon. Baka naman may lason to, he says, and it makes me smile a bit. Ngunit bigla rin ako na awkward sa titing nito sa aking mukha. Grabe ka naman sa akin. Don't worry, sir. I didn't put any poisonous powder on your favorite coffee. Go ahead and take one sip para malaman mo. Sabi ko dito, ngunit hindi ito gumalaw. What did I tell you, Adeline? Pinakulot kong noo ko dito. Finally, he gets the coffee. Nakatitig pa rin ito sa akin habang nagsisimula na itong humihigop ng kape. Hanggang sa ibinaba na niya yun ay nakatitig pa rin ito sa aking mga mata. Great, you still know my taste, huh? He utters. Yeah, thank you sir for appreciating it. Binabalaan kita, Adeline. Stop the sir word. Bahagyan itong untag sa akin, ngunit sa dibdib ko na ito nakatingin. Yes sir, oh I'm sorry. Gumisi ako dito. Nakita ko maring paggalaw ng Adam's apple niyang lumunok siya. It's time to start my main plan. Kaya ko to. I'm fully okay na, Hugo. Napakunot ang noon niya na simulan tanggalin ng dalawang kamay kong pang itaas kong silk top. So heto ako ngayon, handang pagsilbihan ka. Shit, Adeline, what are you doing? Nagulat ito sa ginawa kong paghuhubad ng aking blusa sa kanyang harapan. Nilagay ko sa taas ng mesa nitong nahubad kong damit, saka lumapit sa kinuupuan nito na naka-high waist skirt at naka-grey tube brasier na lang. Did you remember what I told you? Tumungo ako sa likuran nito. Yumuko ako at may binulong ako malapit sa tenga niya. Hugo? Ramdam kong pagbigat ng hininga niya. He cleared his throat. You, stop and leave this office now, Adeline. May di nitong sambit. I'm not done here with you. Humaplos ang magaan ko mga kamay sa balikat nito patungong dibdib at pababa ng sikmura. Adeline! Pinigilan niyang dalawang kamay ko sa paggalugad sa katawan niya, ngunit makulit ako at desidido sa aking ginagawa. Kaya umikot ako at umupo ng paharap dito. I smirk and start unbuttoning his polo. Wala bang aakyat dito ngayon? Shit! He course pero hinayaan niya lang akong tapusin ang pagtanggal ng botones ng polo niya. Wala ba? Wala. Sabi niya tinakbayan ako sa balakang. Kahit ang fiancé mo? Humaplos ang kamay ko sa dibdib nitong mabalahibo nang tuluyan ko na mabuksan lahat ng botones ng polo nito. Bigla akong naramdaman ang unti-unting pagkabuhay ng sandata nito sa gitna ako na inangat niya ng bahagyang skirt ko at pinagduldulan ang katawan ko sa katawan niya. I didn't ask you for this time. I smile. I know. Bayad utang na loob ko lang talaga to sa'yo. Wala kasi akong pera at wala rin ako maisip na pambayad sa...
Nakita kong pagdidilim ng mukha niya. Agad niyang kinayumos ng halikang labi ko. Napasinghap ako sa urit-diin ng paghalik nito sa akin. I also respond with the way of his kisses. Hindi ko ninalinta ng panggigigil nito sa akin. Alam ko ngayon lang ito parang galit. Mamaya lalambot din ito sa akin. Oh, marin ko nakagat ang pang-ibabang labi nito. Hugo, marin kong pinigilan ng ungol ko nang lumusot ang isang daliri nito sa gilid ng suot kong pang-ibabang saplot. I'm not asking you for this, woman. Napakapit ako sa batok nito at napatingala ng bumabang labi nito sa dibdib ko na wala na palang saplot sa ngayon. Now umalis ka sa ibabaw ko at hayaan mo muna akong pasayahin ka. Saka ko itong inisihan na sobrang tamis. Namiss din kitang kainin eh. Ramdam ko mariing paglunok nito at ang mainit na hininga nitong tumatama sa aking pisngi. Napasinghap ako ng walang kahirap-hirap niyang pagpalitin ang mga katawan namin. Siya naman ngayon ang nasa ibaba at akong nasa itaas nito. Pleasure me. Tiyakin mo magugustuhan ko. Tinago kong ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Yeah, sure. Basta ikaw ba? Saka ko ito kinindatan. Nagsimula na nga mga kamay ko na haplusin siya sa dibdib niya. My lips also starts moving. Bumaba ang labi ko sa laag niya at dumausdos yun sa dibdib niya. Adeline, malamis niyang ungol. Pinigilan ko pa rin ipasok ito sa akin ng kanyang nag-uumigting na kahabaan. Adeline, ramdam kong pagkainis nito sa akin. I said, I want to eat you first, sweetheart. Please, huwag ka magmadali, sabi ko dito habang ngumingisi. Bad girl, sabi nito pinabayaan na nga niya akong gumalaw sa itaas niya. Yeah, I can be a bad girl in your bed, Hugo. Untag ko rito. Now, let me taste you and be in heaven with me, sweetheart. Kumindat pa ako dito. No touching, sweetie. Ako munang dapat may karapatan ngayon na haplusin ka. Sabi ko sa katinanggalang kamay nito sa dibdib ko. Okay. Tinanggal naman itong dalawang kamay niya. I will let you control me this time, but later, heck no. You can't stop me from wrecking your wall, sweetheart. You can't stop me. Oh shit, Adeline. Malutong na pagmumurat haling-hingang namutawi dito ng paunti-unti na akong tumausdo sa six-packs abs niya. Ilang saglit pinarating namin ang rurok. Ginawa nga nitong gusto ko. Hanggang nang walang tigil, nakaraos ako at ramdam ko na hinugot nito ang kahabaan sa aking gitna. Nilabas ni Hugong kanyang sperm cells sa aking bewang. Hinayaan ko ito dahil pabor naman sa akin ang ginagawa niya. We're both panting. Ramdam ko may inabot ito at pinunas sa aking puson. Saka ito humigas sa aking tabi. Did you enjoy it? I asked without looking at him. Yes. Humihingal at halos pabulong nitong sagot. Lumingon ako dito at nagsalubong ang mga mata namin. Good to hear that. How about you? Balik na tanong naman ito sa akin. Siyempre. I sighed and I clear my throat. Is your bed warmer offer still available this time? Bigla nangunot ang noon dito sa aking sinabi. Lumunok ako ng malakas at saka ako nagpatuloy. Kailangan ko ng malaking halaga, Hugo. Kaya tinatanong kita kung available pa ba yung offer mo sa akin nung nakaraang linggo. Mas kumunot ang noon ito. Ano pa gagamitan mo sa pera? Seryosong tanong nito sa akin. It is not important to tell you. Basta kailangan ko ng pera, that's all. Pagpapakatotoo ko dito. If I say no, it's okay. Alangan naman pilitin kita kung ayaw mo na. And I understand. Ikakasal ka na nga pala kay Jumaira. Sabi ko dito. Then what? Maghahanap ka ng ibang lalaki magbibigay sa'yo ng pera? Dahil sa kailangan mo niyan? Maybe yes, maybe no. Pagsisinungaling ko. Because my answer is a big no. How can you say that my money is worth it on you? Tanong nitong kinalun ako. I'm good in many ways, Hugo. I can be your servant on a weekend. Bukod sa bed warmer mo ng ilang buwan hanggang may kasal ka ng babaeng mahal mo. Besides, hindi ka na rin lugi sa katawan ko. He looks at me like he's a sarcastic, dangerous man. Nang dahil sa pera, papayag ka? Tumango ako, biglang umigting ang mga panga nito sa paningin ko. Okay, pwede na rin pagsawaan ng buong katawan mo bago pa ako matali ng kasal ko kay Jumaira. He's straight to the point. Straight to the point niyang sabi. Lumunok ako ng mariin, puno ng selos ang puso ko. Tinitigan ko to sa mga mata niya. I don't want to be your bed warmer, Hugo, pero gagawin ko pa rin. Why? Because I want to help other people. Walang mas madaling paraan kung hindi ito lang. And of course, I'm still hoping na sana sa pamamagitan nito magbago pang isip mo. Sana walang kasal na matutuloy sa pagitan niya ni Jumaira. Dahil umaasa pa rin ako na sana ako nalang muli. Sana tayo nalang muli. Pumapayag ka na ba? Malumanay kong tanong dito.
Hindi niya ako sinasagot, hindi ko na rin namalayan na susunod niyang galaw. Umakyat sa ibabaw ko at sinimulang kunin ulit ako para sa second round namin. Siguraduhin mong worth it ka para maging bed warmer ko, Adeline. At isang mapusok na halik ang ginawad niya sa akin. Dahil sa ginawang ito ni Adeline, makabuti kaya ito sa paningin ni Hugo o maging dahilan nito para mas lalong lumit ang tingin niya sa kanya bilang babae. Magawa pa kayang muling mapalambot ni Adeline ang puso ng lalaking tanging kanyang minamahal? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.